Technology has made it easier than ever to access information. Isang click lang, may balita ka na. Isang swipe lang, may bagong opinion na. Pero sa dami ng impormasyon nakikita natin araw-araw, isang tanong ang mas mahalagang sagutin. Ano ba talagang totoo? Sa panahon kung saan mas mabilis kumalat ang fake news at disinformation kesa sa mga totoong balita, paano natin maproprotektahan ang katotohanan? Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang How to Stand Up to a Dictator ni Maria Ressa. Isang aklat na nagpapakita kung bakit ang katotohanan ang isa sa pinakamahalagang sandata sa pagtatanggol ng demokrasya. At kung paano ang disinformation ay maaaring gamitin upang manipulahin ang opinyon ng publiko. Ano nga ba ang matututunan natin sa librong ito? Hello mga ka-bookworms and welcome back to Ang Sarap Pala Magbasa, where books don't just tell stories, they challenge us to think, ask difficult questions, and remind us that the truth is worth fighting for. Once again, I'm Tessa Saavedra, and my love for reading started at a time when I too was searching for the truth. Books became more than just an escape. They became a way for me to better understand the world, question my own beliefs, and see different perspectives. And that's exactly why today's book is so important. If you believe that book review podcasts deserve more space online, don't forget to like, comment, subscribe, and hit the bell icon para hindi mo ma-miss ang mas marami pa nating kwentuhan tungkol sa mga librong nagtuturo sa atin na mag-isip ng mas malalim at pahalagahan ng katotohanan. So as usual, before I start the show, I'd like to share something about the author. Si Maria Ressa ay isang Filipina journalist, author at Nobel Peace Prize winner. At ang librong i-review natin ngayon ay isinulat batay mismo sa kanyang mga personal na karanasan sa gitna ng laban para sa katotohanan, demokrasya at malayang pamamahayag sa Pilipinas. Mahigit 3 dekada siya naging mamamahayag at nag-cover ng ilan sa pinakamalalaking pangyayari sa Pilipinas at sa Southeast Asia. Isa rin siya sa mga co-founder ng independent news organization na Rappler. Noong 2021, ginawa rin siya ng Nobel Peace Prize kasama ang Russian journalist na si Dmitry Muratov dahil sa kanilang pagsisikap na ipagtanggol ang kalayaan sa pamamahayag sa kabila ng matinding pressure at mga banta. Hindi man sang-ayon ang lahat sa kanyang mga pananaw o sa kanyang trabaho, hindi maikakaila na isa siya sa pinakamaka-impluwensyal na mamamahayag ng ating panahon. So for the synopsis, in today's digital age, finding information has never been easier. With just a few taps on our phones, we have access to millions of articles, videos, and opinions from different people all over the world. But at the same time, finding the truth has become more difficult. Social media has made it easier for information and misinformation to spread faster than ever, often encouraging us to react before we verify. In How to Stand Up to a Dictator, Maria Ressa argues that one of the greatest challenges of our time is protecting facts in an era of algorithms, viral content, and disinformation. Drawing from her experiences as a journalist facing online attacks, legal battles, and political pressure, she explains why fact-checking, critical thinking, and a free press are essential to preserving democracy. More than a memoir, this book is a call for readers to become more discerning consumers of information. It reminds us that truth doesn't simply appear on our news feeds. We have a responsibility to question what we read, verify our sources, and think critically before accepting or sharing information. According to Maria Ressa, standing up to a dictator doesn't always mean taking up arms or leading protests. For her, it begins with defending the truth. She fought by continuing to do journalism, fact-checking information, holding those in power accountable, and refusing to be silenced despite legal cases, online attacks, and intimidation. Her message is simple. Democracy depends on ordinary people who choose facts over lies and have the courage to speak up when it matters. Para mas maintindihan natin ang libro, kailangan muna natin balikan ang konteksto kung saan ito isinulat. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, naging isa si Maria Ressa at ang Rappler sa pinaka-vocal na media organization sa pag-uulat tungkol sa war on drugs, disinformation at iba pang sensitibong issue.
Kasabay nito, ang sunod-sunod din ng mga kasong isinampalaban kay Ressa, kabilang ang cyber libel at tax-related cases. Iginiit ni Ressa na bahagi ito ng pagsisikap na patahimikin ang independent journalism, habang sinasabi naman ng Duterte administration na lehitimong legal na proseso ang mga kasong ito. Hindi lang Rappler ang naging sentro ng usapan pagdating sa press freedom. Matatandaan din natin ang hindi pag-renew ng prangkisa ng ABS-CBN noong 2020. Gayon din sa mga alegasyon ng pressure na naranasan ng ilang media organizations at mamamahayag. Bilang mga pangyayaring nagpasiklab ng mas malawak na diskusyon tungkol sa kalayaan sa pamamahayag, pananagutan ng gobyerno at sa kalagayan ng demokrasya sa Pilipinas. Pero higit pa sa pagiging kwento ng isang mamamahayag, ang librong ito ay nagsisilbing paalala sa ating lahat. Hindi mo kailangan maging journalist para may matutunan dito. Bilang mga ordinaryong mamamayan na araw-araw nakalubog sa social media at napapalibutan ng iba't ibang impormasyon, marami tayong mapupulot sa mga karanasan ni Maria Ressa. So up next, here are the 3 lessons I learned from how to stand up to a dictator. Number 1, ang katotohanan ay hindi dapat basa-basang tinatanggap. Dapat muna itong beripikahin. Sa panahon ng social media, isang click lang ang kailangan para kumalat ang impormasyon. Pero pinapaalala ni Maria Ressa na responsibilidad nating mag-fact check bago muna maniwala o mag-share ng kahit ano online. Dahil minsan, ang isang simpleng share ay pwedeng makatulong sa pagkalat ng maling impormasyon. Number 2, ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Hindi ipinapakita ng libro na walang takot si Maria Ressa. Sa halip, ipinapakita nito na kahit may takot, pinili pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho bilang mamamahayag. Minsan, ang tunay na tapang ay ang pagpili na gawin ang sa tingin mong tama kahit hindi ito madali. Number 3, ang demokrasya ay responsibilidad nating lahat. Hindi lang ang mga journalist, politiko o hukom ang may papel sa pagprotekta ng demokrasya. Bilang ordinaryong mamamayan, may responsibilidad din tayo maging mapanuri, makinig sa iba't ibang pananaw, at gumawa ng mga desisyong nakabatay sa mapagkakatiwalaang impormasyon. Dahil sa huli, ang lakas ng isang demokrasya ay nakasalalay rin sa mga mamamayang handang maghanap ng katotohanan. Up next is our word of the day. Ang napili kong word of the day ay disinformation. Disinformation is false or misleading information that is intentionally created or spread to deceive people. Kaya bago tayo mag-share o maniwala sa isang post online, ugaliin muna nating mag-fact check. As Maria Ressa reminds us in the book, protecting the truth starts with each of us. At dahil dyan, pupunta na tayo sa aking favorite quote. Without facts, you can't have truth. Without truth, you can't have trust. Ang ganda ng quote na ito dahil pinapaalala nito na ang katotohanan ang pundasyon ng tiwala. Kapag hindi tayo nagkakasundo sa mga facts, mas mahirap magtiwala sa isa't isa at mas mahirap magkaroon ng maayos na diskusyon bilang isang lipunan. What I really liked about this book is that it reminded me to become a more responsible netizen. In a time when information spreads in a matter of just seconds, madaling mag-share ng post o maniwala sa nababasa natin online. Pero pagkatapos ko mabasa ang librong ito, mas naging conscious ako na mag-fact check muna bago mag-react o mag-share sa sarili kong social media accounts. It also reminded me how important it is to stand up for what is right even when it's unpopular. Sa panahon kasi ngayon, parang andali nang i-judge, i-cancel o i-bully ang mga taong may ibang opinyon o paniniwala. Hindi ibig sabihin ay lagi tayong magkakasundo. Pero mahalaga matuto tayong makinig, mag-isip ng kritikal, at ibase ang ating mga paninindigan sa katotohanan at ebidensya. Hindi lang kung ano ang viral o popular. On the other hand, personally, one thing that disappointed me was the title itself. When I picked up How to Stand Up to a Dictator, I honestly expected a step-by-step guide on how exactly to do that. But surprisingly, the actual answer only takes up about a page in the book. The rest of the book is largely a memoir, where Maria Ressa shares the experiences and lessons that eventually led her to that conclusion. So if you're expecting a practical handbook, this book might feel different from what the title suggests. So all in all, even though How to Stand Up to a Dictator didn't fully meet my expectations, I still highly recommend it. It's surprisingly easy to read. Maria Ressa explained complex topics,
like disinformation, journalism, democracy, and social media in a way that's simple, engaging, and never overwhelming. If you're someone who's new to reading memoirs or even nonfiction in general, I think this is a great place to start. For that reason, I'm giving this book 4 out of 5 stars. In a world where truth has become one of the most important foundations of a healthy democracy, I believe this book is worth every penny. The paperback edition retails for around 784 pesos. And more than just buying a book, you're investing in a conversation about truth, critical thinking, and our role as responsible citizens. Whether or not you end up agreeing with every point Maria Ressa makes, this book will challenge you to ask better questions, examine information more carefully, and reflect on the kind of society we want to build. And for me, that's exactly what a great book should do. So for the final thoughts, ang sarap pala magbasa dahil natututuhan natin kung gaano kahalaga ang katotohanan sa pagtatanggol ng ating demokrasya. Ang sarap pala magbasa dahil napapakita nito ang tapang at mga sakripisyo ng mga mamamahayag na patuloy na nagsusulat at naghahatid ng impormasyon na mahalagang malaman ng publiko. At higit sa lahat, ang sarap pala magbasa dahil ipinapaalala sa atin ng mga libro na kahit mahirap, kailangan natin magkaroon ng tapang at paninindigan sa ating mga pinaniniwalaan habang nananatiling bukas ang ating isip at mapanuri sa mga impormasyon. At dyan na nagtatapos ang episode na ito. Isa si Maria Ressa sa mga personalidad na hindi madaling makalimutan. Ano man ang pananaw ng mga tao tungkol sa kanya, hindi maikakaila ang ipinakita niyang tapang at katatagan sa gitna ng mga legal na laban at matinding pagsubok na kanyang hinarap bilang isang journalist. At dahil sa kanyang mga karanasan, nabigyan tayo ng isang aklat na nagtutulak sa atin na pag-isipan ang kahalagahan ng katotohanan at kritikal na pag-iisip at malayang pamamahayag. Kung nagustuhan niyo ang episode na ito, huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i-follow ang Sarap Pala Magbasa dito sa YouTube, Spotify, at Apple Podcasts para lagi kayong updated sa mga susunod nating libro na tatalakayin. Once again, I'm Tessa Saavedra, reminding you that every great book has the power to change the way we see the world. Until next time, dito lang sa Isang Pahina, Isang Kwento, Isang Aral. Ang sarap pala magbasa.